Meron po akong 12 questions. 12? Opo. Oo ba? Kukunti lang yan ha? Sige, sige. Ano yun? Okay po. So, yung una po, ano po ang inyong gampanin sa inyong komunidad? Ang gampanin ko sa komunidad, ah, ako yung sales supervisor. No? Ako yung namamahala sa pag-dispatch ng mga produkto, yung mga order ng mga ente. Ako yung nag-ano sa kanila. Bukod doon, meron din akong gampanin sa komunidad bilang isang sa umaga, ako yung nagli-lead ng prayer. Tuwing umaga, merong nagbabasa ng gospel. Ako rin yung nagbibigay sa kanila ng kung paano namin isinasabuhay o paano namin isasabuhay yung Ebanghelyo. Role namin dito, yung ano, ay sumisikap na para sa mga anak namin na nag-aaral. Tapos, yung kahit pa paano, nakakaraos kami kahit pa paano dito. Yun lang ang role namin. Ano po yung gampanin nyo or role nyo sa inyong komunidad? Sumunod lang. Yung mga ano namin, yung ginagampanan namin dito sa komunidad namin is yung hangga't maaari mapa-unlad namin yung ano namin, yung mga produkto namin, mapaganda namin yung mga produkto namin, ganun po. Tapos ano, yung makatulong pa rin po sa mga higit na nangangailangan po. Sa next kong pong tanong, sa inyong komunidad, anong sector ang madalas na pinaka nangangailangan ng tulong sa usapin ng edukasyon, kalusugan at hanap buhay? Sa sector namin, ang nangangailangan talaga ng edukasyon, yung mga kabataan. No? Bagamat kami mga matatanda, may kailangan din namin yung edukasyon, pero through experience na lang. Ngayon naman doon sa nangangailangan ng sa kanilang kalusugan, ah, yung mga nanay, yung mga rito. Talagang kailangan namin ng kalusugan. Siyempre kailangan namin yung nutrition sa pagkain, kung ano. Pero sa tulong ng Diyos, mahigit na kaming ilang taon ng taon yung COVID. Yan, dikit-dikit, tingnan mo. Buti nga ngayon, nagmamask sila eh. Dati walang mask yun eh. Pero wala nang nagka-COVID sa amin. Wala nagka-COVID. Sa hanap buhay po is ito na po yung hanap buhay namin. Siguro ang pinaka pangangailangan namin dito is yung madagdagan pa yung mga gamit namin po sa sa paggawa ng mga kandila po para mas mapapadali or mapapaganda pa yung mga produkto namin. Tapos sa edukasyon naman po, kayo mga nag-aaral kayo, ano yung higit yung pangangailangan? Ano lang.
Wala kang pangangailangan. So, ano siya, kontento siya sa buhay. Ah, ako naman po, ano, kasi may anak akong college, tapos dito lang kami umaasa. So, siguro sa pag-aaral ng anak ko, kahit makapasok man lang ng scholarship, ganun po. Tapos sa ano yung isa, sa Sa kalusugan. kalusugan, kahit payat ako, ano naman ako, healthy naman ako, siguro sa mga ano na lang, sa mga vitamins na lang siguro, yung mga ano, pangailangan gamot, ganyan. Thank you. Thank you po. Thank you po. Kuya, ano pangalan? Arthur. Jester. Arthur and Jester. Yes, Ano, bali isa ako doon sa nag-ano, supervise sa kanila. Ilang minuto pa po oras po yun. Ito? Tagal to eh, hanggang sa matuyo to eh. Kailangan halo na halo. Kasi ano siya eh, titining yung mag-ano, ano. Na oras. Ito, mga 3 hours siguro. Saan pa Tapos pag nilagay po yung sa kandila, ay, Kaunti may ano? kandila na po. Pag- Parang Oo. ilalagay mo lang siya. Ganyan. Tutunawin ano siya, sa marami na siyang ano. Tapos, ito na kasi yung cubes. Gramo-gramo na siya ilalagay. Per grams na siya kung ilagay. Ay, ganito, marami na ito malalagyan. Ano-ano ang madalas na suliranin o ang kinakaharap ng mga kabataan, magulang, kababaihan, estudyante o kalalakihan? Mga kababayan po, mga kasama namin, tsaka pamilya. Ano po yung mga problema na nararanasan kaya nila? Problema, natural lang yan sa buhay kung sa dumarating yan. Pero kung kaya naman solusyonan, walang imposible. Yun. Ano-ano na ang mga naging proyekto, DLSU o hindi taga DLSU ang naipatupad sa inyong komunidad? Ang mga tulong ng ano, no, halimbawa dati, yung PUP, naimbita nila kami mag-ano doon sa ano nila, sa community nila. Paano namin ginalo yung paano ito nagsumpisa, paano nakakatulong. No? At laging interesado sila malaman ano ang buhay ng isang taong galing sa loob ng bilangguan. Ano ang kanyang buhay bago siya pumasok sa loob ng bilangguan. Ano ang naging buhay niya sa loob ng bilangguan. At pagkalaya niya sa labas ng bilangguan, ano ang naging buhay. Maraming magulang hanggang sa ngayon, pag nalalaman nila yung ganyan, natatakot sila. Natatakot sila na yung mga anak nila, kasi dati noon, ang programa namin, galing sila sa eskwela, dinadala namin sila rito, pumupunta sila, at pinapasok namin sila ng bilangguan para mamikwilan ng personalize yung mga tao. Ito, malaking problema ito talaga. Talagang inano. Ngayon, buti na lang, magkasano, natigil ngayon yan dahil sa pagbabago-bago ng ano, ng patakaran ng bureau. Pero yung mga, yung iba, na mga magulang, natutuwa naman kasi yung mga anak nila, merong natututunan sa mga buhay ng bilangguan. Sa mga proyektong hindi maganda ang kinalabasan, ano-ano po ang mga naisip na suhestyon ng inyong komunidad ukol dito? Ang ano ng komunidad namin, kumbaga sa ano, hindi namin to kontrolado no? Kung ano yung magiging ano nila, pagtanggap nila So kami na lang, ang ginagawa nga namin, mukha na sinabi ko nga kanina, binabagi namin ito, yung karanasan, hindi dahil gusto namin ipagmalaki na galing kami sa loob ng bilangguan. Gusto lang namin maramdaman nila
na ang isang bilanggo ay mayroong pagkakataon magkain. May pagkakataon siya magkain at maging bahagi ng lipunan. Yun ang inano namin. So, pinanghinaba kami ng loob. Minsan, pero lagi namin nakikita yung mission na makatulong. No? Makapagbigay ng edukasyon sa mga kabataan. Mga ilan pong ganyan po nagagawa niyo po sa isang araw? Bihira lang naman kami gumawa nito. Matagal kasi ito nang maubos. Ano ba po yung madalas niyo po gawin ang disposal? Ito, wala. Ano lang. Nag-ano lang ako ng ano dito sa kanila. Nabibigay ng gawa, ng ano. Supervise. Yan mga ano, kandila na yun. Sa mga proyekto pong maganda ang kinalabasan, gaano kalaki ang naging epekto nito sa mga tao sa komunidad? Siguro, sabihin nga natin, maliit lang, ano? Maliit lang yung, ano, yung contribution namin. Pero, darating ang panahon, paniwala namin, na yung dumating sana yung panahon natin na yung society, yung community, kaya nilang tanggapin ang bilang na bilang isang tao. No? Wala yung ano, ito, galing sa bilang ko. Hindi na magbabago ito. Wala nang pag-asa ito. Kumbaga sa ano. Ang ano namin, kahit pa paano, siguro meron mga dalawa, tatlong tao maniwala na hindi pagbabago, ano na, kumbaga sa ano, tanggap na natin yun. Tanggap na natin. Sa mga suliranin o kinakaharap na nabanggit ninyo mula sa huling Masiddanas, gaano na katagal itong sinusubukang solusyonan ng inyong komunidad? Patuloy. Hanggang ngayon, patuloy na gumagawa kami ng pamamaraan, nagiging pinag-uusapan namin paano maging creative, paano yung approach na ano. Dati ang ginagawa nga namin, yung sa mga eskwelahan, pag naimbitahan kami para magbigay ng interview para maipakita namin. So patuloy, hindi tumitigil. Eh. Sa mga anong paraan sila nakatulong sa proyekto? Maraming pamamaraan ang naitutulong na sa proyekto. Kunyari, kamukha namin, paano kami natulungan ng simbahan o ng community. Ang CBCP, sa under ng leadership ni Bishop Bailon, inendorso nila sa buong Kabikulan ang kandila namin. So ito yung isang proyekto na nasabi. So yung Bicol ngayon, karamihan ng namin, mga simbahan, nagtitinda kami ng mga kandila. Wait lang. 3. Sige ma, magsalita ka nga. Hello, is this Tigon? Yeah. Okay go. Same tubig, boss. Ito po'y malaking tulong sa amin, sa ano namin, malaking tulong po ito kasi po katulad po ng mga walang pamilya, may mga edad na, senior na katulad ko, pwede pa rin magtrabaho dito. So, malaking tulong po ito sa amin, sa mga mahihirap, katulad ng mga walang mga asawa na rin, pero may edad, nakakapagtrabaho pa rin po kami dito. Madami-dami na din naman kahit paano. Isa na rin, siyempre, pamilya. Natulungan, pamilya, mga anak. Dito ko na kasi binuhay mga anak ko Mga apo hanggang ngayon. Malaking tulong, malaking bagay sa akin po. Paggawa ng kandila. Para po sa huling tanong, ano-ano ang mga suggestion ninyo para maging sustainable ang mga proyekto para sa inyong komunidad? Yun nga, yung ganito yung namin at lumalago. No? Sana, kunyari, kamukha ninyo, kung meron kayong mga
dati, kamukha ngayon, magbabasar yata kami doon sa inyo. Ngayon, kanina galing ako sa top. Dinala ko yung mga kasama ko. Nagpunta kami ng Kandila ron. 2 araw sila ron. Ganito, yung mga pamamaraan ginagawa namin. Maaaring hindi masyadong kumita ng malaki, pero ang kagandahan nito, na-introduce namin, naipapakita namin yung ginagawa namin. Yun lang po yung mga tanong ko, Tay. Thank you po, Tay. Ilang taon na po? Ilang taon na po? Nakakaya, 79 pa lang. Salamat po. Ano pa? Okay lang po. Sige po. Salamat po. Salamat sa oras mo. Thank you po. Awit ko'y dinggin, bintana mo'y buksan, pati na bituin, tila naghihintay. Kailan ba mo tiyak aking makakamtan ang pag-asang dulot ng iyong kagandahan, ang tanging araw nang kita'y makita sa aking puso, laging alaala ka. Kailan ba mo tiyak aking makakamit ang ligayang dulot ng iyong kaganda.